Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating Panginoon, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dahil napakarami sa atin ang nanalangin at sinagot ang kanilang mga dasal. Kung hindi naman, marami pa rin sa atin ang pinapalakas ng ating Panginoon, gitna ng kanilang mga problema at pagsubok. Marami sa atin nagpupuri sa Diyos dahil kahit na gaano kahirap ang buhay, nananatili tayong buhay. Nananatili tayong binibigyan ng pag-asa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Nazareno ay isang simbolo ng isang taong malakas sa gitna ng paghihirap. Siya'y isang tao, isang mapagmahal na Diyos na kinuha niya lahat ng bigat natin. Kaya kapatid, ano man ang iyong inaalala, dalhin mo sa paa ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Tandaan natin na si Jesus ay ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay. At anong katotohanan? Na mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, ano man ang iyong problema, huwag mong iisipin na yan ay isang pabigat. Ang problema mo ay ang daan para bigyan ka ng panibagong buhay at panibagong pagpapala ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan nakuha nating sumuko, tayo'y nagduda, na nakalimutan natin nandiyan pala ang Diyos. Tinutulungan tayong binubuhat ang ating mga problema. Tayo magsisimuli, tayo magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang awa para makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay maging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon na makapandag na ahas. Ang sinumang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. Ang sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Ito'y aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ang kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pagkunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibasa'y Diyos siyang mahabagin,
Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawakasin. Kung siya ay nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umaakyat sa langit kung hindi ang bumababa mula sa langit. Ang anak ng tao, at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko, kayong lahat na nagdadasal, mga deboto ng Poong Nazareno, ay mabasbasan. Pagkalooban dyan sa matagal nyo nang dinadasal. At kayo pong mga sinagot na ng Diyos sa inyong mga panalangin, naway manatili kayong maging blessing sa iba. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na pumunta sa klinik ng isang doktor. At sabi niya dito sa doktor, Dok, may problema po ako, toilet problem. Meron po akong problema sa pagbabanyo. At tinanong naman po nitong doktor, anong problema mo? Sige, kwento mo sa akin, ano ba yung nararanasan mo? At sabi po nitong lalaki, Dok, pag 6:00 na po ng umaga, doon po ako naiihi. At 6:30 po noon, doon ako napupupo, nagdudumi ako. Wala pong mintis yun, Dok. Araw-araw, basta pagkapatakpo ng 6 o'clock ng umaga, maiihi na po ako. At pagkatapos, 6:30, doon naman po lalabas yung aking dumi. Nagtataka naman po ang doktor. Yan ang problema mo doon. Sabi po niya sa lalaki. Bigla sumagot po yung lalaki. Ang problema ko po, Dok, 8:00 pa lang po ng umaga, doon po ako nagigising. Malaking problema nga. Dahil yung kanyang kama, ginagawa niyang toilet, ginagawa niyang banyo. Di po ba? Mga kapatid, totoo naman po, lahat tayo ay may problema. Amen? Lahat tayo ay may krus na dala. Lahat tayo ay may pasanin sa buhay. Kaya marahil, marami sa ating mga Pilipino ay deboto ng ating Panginoong Nazareno. Nakaka-relate kasi tayo kung paano siya, hawak-hawak niya, hindi siya sumusuko, hindi siya nagsasawa, hindi niya binitawan ang mabigat na krus. Ganyan din tayo. Patuloy tayong lumalaban. Patuloy tayo na umaasa. Patuloy tayo na nananampalataya. Mga kapatid, alam ko marami sa inyo ang naghihirap, marami sa inyo ang nagtitiis, marami sa inyo ang nagtsatsaga.
Pero kapatid, habang tayo ay sumusunod sa likod ng ating Panginoon sa kanyang pagdala sa krus, sana matuto din tayo sa kanya. Dahil kung pag-aaralan lang natin ang naging buhay ng ating Panginoon, ang ating mga dala na mabibigat, magiging mas magaan. I think that is a good question to answer. How can we make our crosses lighter? Paano natin gagawing mas magaan ang ating mga mabibigat na krus, na pasan, na buhat-buhat, na dinadala sa buhay? Well, first, remember this. Whatever you are experiencing, whatever you are carrying, keep on moving. Gaano man kabigat yung problema mo, huwag kang titigil, huwag kang susuko. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit na pagkabigat-bigat ng dala niyang krus, hindi siya huminto. Oo, nadapa po ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi siya tumigil noong nadapa ang ating Panginoon. Di ba? Tumayo siya. Kapag tumigil ka, kapatid, kapag huminto ka, lalong bibigat ang dala mo. Amen? Kahit na kakaunting hakbang lang, magpatuloy ka. Even if what you can do is just one little step, do it. Tandaan niyo po ang napakagandang kasabihan, di ba? If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. If you cannot crawl, then roll. And if you cannot roll, you can still call on the Lord. Pray. Kapag wala ka na talagang magawa, bakit hindi ka magdasal? Meron at meron tayong magagawa. Huwag mong sasabihin na wala na. The moment that you say, wala na, imposible, talagang tapos na, ending na, talo ka na. Amen? The reminder is, just remember to do something. And may that something that you do be good. Pag nasa masama kang kalagayan, di gumawa ka ng mabuti. Kumilos ka ng tama. Things will get more difficult if you give up. Oo, alam ko, pagod ka na. Di huminto ka, sandali. Magpahinga ka ng sandali. Pero pagkatapos mong magpahinga, pagkatapos mong magkaroon ng kakaunting lakas, edi mag-umpisa ka muli. Remember that a journey of 1,000 miles start with one little step. Hindi matatapos yung mahaba, mahirap mong paglalakbay kung hindi ka naman humahakbang, kung hindi ka magpapatuloy. Kahit na mahirap, alam ko, ang pag-aaral, sumasakit na ang ulo mo. Umpisan mo, 1 page at a time. Alam ko po, mahirap maglinis ng bahay. Di umpisahan mo dyan sa kama mo. Alam ko, mahirap magising sa umaga. Pero umpisan mo sa pagbubukas ng iyong mga mata. Umpisan mo sa paghinga ng malalim. Breathe in, breathe out. Labas mo yung mga negativities mo. Umpisan mo sa pagdarasal, sa paghingi ng tulong sa Diyos. Alam ko, mahirap din po ang magbayad ng utang. Pero matatapos mo din yan, kahit na milyon-milyon yan. Sa pagbabayad, pagbibigay, kahit na 100, kahit na 500, kahit na 1,000. Basta't umpisahan mong magbayad. Kapag hindi ka nagbayad, ano mangyayari? Lalaki ang interest. Di ba? Kaya nga lalo ka naghihirap, kaya lalo kang nai-stress, kaya lalo ka nag-aalala. Mahirap, oo, pakitunguhan yung iyong asawa. Pero bakit hindi mo umpisahan kausapin ng malumanay? Mas mabibigatan ka, kapatid, kung wala kang ginagawa. Amen? Huwag mong sasabihin na, hindi ko alam ang aking gagawin. Kung hindi mo alam ang gagawin, di tumahimik ka, di magdasal ka, di tanong mo sa Diyos. Just move and the path will show itself.
Alam niyo po, wala naman talaga sa atin ang nakakaalam ng katapusan ng ating buhay. Hindi po ba? Nakasulat din naman po sa Biblia yan. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin bukas. Pero kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka kikilos, ano mangyayari sa iyo? E di mamamatay ka na lang diyan kung nasaan ka. Maniwala ka, kapatid, kahit na nalilito ka, kapag inumpisahan mo, diyan mag-uumpisa din na darating ang grasya at pagpapala na galing sa Diyos na tutulong sa iyo. Begin moving and God's grace will move towards you. But secondly, carry a positive attitude. Paano po nabuhat ni Jesus ang pagkabigat-bigat na krus? Dahil ba talagang malakas siya? Hindi po. Dahil din sa kung ano ang nasa isip, nasa puso, nasa saloobin ng ating Panginoon. Our good Lord has a good, holy attitude while He was carrying this heavy cross. And I want you to remember that, my dear friends, that your attitude will determine your altitude. Ay ang iyong lakas, yung mararating mo sa buhay, nagdidepende yan sa kung ano ang iyong pag-uugali. Nung minsan, ako po ay nasa palengke at habang ako'y namimili, meron pong isang matandang lola na lumapit sa akin, nagtitinda. Naawa po ako kasi itong lola, nakuhang nakuba na dahil ang dami po niyang mga daladala. At sabi ko po dito sa matanda, Lola, ba't di pa po kayo magpahinga? Kawawa naman po kayo. Dapat po nasa bahay na lang kayo. At sabi po nitong matanda, kailangan ko pong kumayod, kailangan ko pong magtrabaho. Marami pa pong umaasa sa akin. Marami po akong mga apo. Pero tingnan niyo po yan, no? Nakakabilib, nakakamangha. Saan kumukuha ng lakas itong matanda kung hindi dun sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya? Hindi po ba? Paulit-ulit lang ang ginagawa natin sa buhay. Hindi po ba? Magtatrabaho ka, magpapahinga ka. Paulit-ulit lang yan. Malakas ka, magkakasakit ka. Paulit-ulit lang yan. Kikita ka, malulugi ka, gagastos ka. Paulit-ulit din yan. Nakikisama ka, maayos kayo, merong awayan, merong hindi pagkakaintindihan. Paulit-ulit din yan. Pero ang tanong, paano tayo hindi magsasawa? Dito sa mga paulit-ulit na nangyayari sa ating buhay, hindi naman tayo forever na malakas, hindi naman tayo forever na masaya, hindi naman tayo forever na nakakaranas ng kapayapaan. Merong naninira, meron ng gugulo sa ating buhay. Kaya nga yung mga iba, nagpapakamatay kasi nagsasawa sila sa paulit-ulit na nangyayari sa kanilang buhay. Paano tayo hindi mabigatan dito sa mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay? Tingnan mo, kapatid, ano ba ang nilalagay mo dyan sa iyong saloobin? What is your attitude in your working and in your living? If you carry love inside of your heart, if you have hope in your mind, if you have joy, then your life will become beautiful. Your experience will become meaningful. Then your load will become lighter. Amen? I think it is good to ask, what is my attitude in my life now? Ano ba ang nasa saloobin ko? Ano ba ang aking pagtingin? Ano ba ang aking pananaw? Meron ba akong pagmamahal? O baka naman puro lang sakit ng loob ang aking nararanasan? Ako ba talaga ay nananalig na darating ang araw, merong mabuting mangyayari? O baka naman, napaka-pessimistic ko. Wala na akong nakikitang mabuti sa aking karanasan. Your attitude will determine your altitude. Third and last, my dear friends, allow others to help you. Ang lahat ng tao, mga kapatid, kailangan po ng tulong. Hindi po ba? Kahit naman po ang ating Panginoon. Oo, tao siya, pero Diyos din siya. Pero kahit na Diyos siya, tingnan niyo po, tinulungan pa rin siya. Kung babasahin niyo po ang mabuting balita, ang kwento nung papunta sa Kalbaryong ating Panginoon, nung nadapa siya,
At napansin ng mga Romano na nahihirapan siya. Anong ginawa nila? Sila'y nagturo, nagpatulong sa isang tao. Simon of Cyrene. Itong taong ito, siyang nagbuhat sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit na ang Diyos Ama naawa sa kanyang anak, siya'y pumili ng isang tao, magiging katuwang niya sa pagbuhat ng kanyang krus. Kaya nga mga kapatid, umasa po kayo. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos ang paghihirap mo. At hindi hahayaan ng Diyos na mag-isa ka lang dyan sa pagbubuhat ng iyong problema. Lalong-lalo na kung ginagawa mong kagustuhan niya, magpapadala at magpapadala ng tulong ang Diyos sa iyo. Nasasaktan din ang Diyos pag ikaw ay nasasaktan. Nabibigatan din ang Diyos pag ikaw ay nabibigatan. Pero minsan, ang problema po natin, hindi po ba, ay napakataas ng ating loob. Meron tayong pride. Ayaw natin magpatulong sa iba. Sinasarili natin ang ating problema. Maaring dahil tayo ay nahihiya o dahil ayaw nating makita tayong mahina. May sakit ka na, ayaw mo pa rin magpa-check up. Kaya lalong lumalala yung iyong sakit at karamdaman. Alam mo na meron ka ng addiction. Hindi mo na kayang kontrolin yung iyong ugali, yung iyong sarili. Bakit hindi ka magpatulong sa iyong pamilya? Tinutulungan ka na nga. Linalabanan mo pa sila. Inaaway mo pa sila. Kapatid, hayaan mong tulungan ka ng iyong mga minamahal. Alam mo nang may problema kayong mag-asawa. Kinakausap ka na nga na pumunta sa pare para mag-counseling kayo. Napakatigas pa rin ng puso mo. Napakatigas pa rin ng ulo mo. Mga kapatid, hindi tayo matutulungan ng Diyos kung hindi natin hahayaan siya na tulungan tayo. Para tulungan ka ng Diyos, ipakita mo ang kahinaan mo sa Kanya. Wala pong masama na maging totoo tayo sa anumang karupukan natin sa buhay, kung anuman ang ating mga pagkukulang. My dear friends, it is okay to be weak and vulnerable to the Lord. Don't be afraid to ask God for His help, because God will definitely send good people to aid you. Remember what Psalm 120 says, I cry to the Lord and He answered me. Ganda po, no? Ako'y umiling, ako'y umiyak sa Diyos at nagpadala siya ng tulong. Magiging magaan lang po anuman ang ating mga pasan, anuman ating mga buhat na krus at problema, kung aalalahanin natin at tatandaan ang tatlong turong ito. Dasal at dalangin po natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Nazareno, basbasan tayo habang daladala din natin ang ating mga kanya-kanyang krus. Mga kapatid, huwag kang susuko. Ang Diyos, dinala na niya ang pinakamabigat nating mga krus. Pero kailangan mo pa rin napasanin ang iyong krus. Bakit? Dahil yan ang tutulong din sa iyo para lumakas ang iyong pagkatao at para mas mapalapit ka pa kay Kristo. Sabihin natin, Panginoong Jesus Nazareno, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa bawat kahilingan at ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, upang ang mga mahihina at makasalanan ay makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang matuto tayong magtiis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, buksan natin sa Diyos, lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesus Nazareno, ang ating mga kanya-kanyang mga problema, pagsubok at naniniwala tayo, nagtitiwala tayo na habang tayo ay nagtitiis sa nagtsatsaga, nagpapatuloy sa buhay na ito, magpapadala ng tulong ang ating Panginoon para sa atin. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Iyong pinasiyang sa kahoy ng krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nagdaig. Kamasunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Kung walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turot ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Pahintulot sa bukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin tayo.
Panginoong Yesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nabibigyan ng buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Kung ikaw ay nabibigatan na sa iyong mga pasanin, mga kapatid, tandaan niyo po ang 3 aral. Una, kung titigil ka, magpahinga ka, pero huwag kang susuko. Magpatuloy ka. Kapag huminto ka, madadaganan ka lang lalo o lalong darami ang iyong problema. Keep on moving. At habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay, pangalawa, have a positive, good mindset or attitude. Nagdidepende ang lakas mo, ang layo ng iyong mararating sa kung ano ang kinakabit mo sa iyong saloobin. The more holy your mindset is, the more good attitude you have, then you will go far in life. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kailangan tayo ay magpatulong sa Diyos. Paano ka tutulungan ng Diyos kung ikaw ay nananatiling nabubuhay sa pagkakasala? Pag tayo ay nagkakasala, ang sinasabi natin sa Diyos ay hindi kita kailangan. Dahil ang kasalanan ay isang tanda na tayo'y humiwalay na sa Diyos. Kapatid, palagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at sabihin natin, kailangan kita, Panginoon. Para po sa araw na ito, sa ating assignment, please, if you're going to pray, get a cross. Hold that cross. Whisper your problems to the Lord using that cross. Oo, mabigat ang krus. Pero ang krus ay naging daan ng ating kaligtasan. So today, whisper your problems, whatever you are feeling, all of your negative feelings, say it, cry to the Lord, and believe that God is listening, that God will help you. Nakikita ng Diyos ang iyong paghihirap at hindi magtatagal. Tutulungan ka ng Diyos sa iyong pagsubok. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.